Bakasyon na! Panahon sa taon kung saan magaan ang mga bagay para sa atin. Panahon kung saan malaya tayo sa presyo ng assignments, quizzes, activities at mga performance sa school. Mas ma-appreciate mo lang to kapag estudyante ka pa lang. Ibang usapan na kasi kapag matanda ka na, may trabaho at maraming responsibilidad. Kaya habang may pagkakataon ka pa, namnamin mo ang panahon na to. Dahil tulad ng ibang bagay, lilipas din to. Pero bago natin maranasan ang bakasyon, hindi natin malilimutan yung mga nalalabing araw ng klase natin sa paaralan. Karaniwan konti na lang o halos wala nang pinapagawa sa mga araw na yan. Tamang bigay na lang ng floor wax at walis tambo para lang mahabol ang grades. Pero tulad ng sa karanasan ko dati tuwing nalalapit na ang bakasyon, tila hindi kami mapakali sa pinagkakaupuan namin dahil sa excitement naming magsimula na sa pagbabakasyon. Hindi din naman pwedeng umuwi agad kasi madami pa din ang ipinapagawa sa amin. At yung iba naman hindi mapakali dahil miss na sila ng kalikasan at lumalamig na ang simoy ng hangin para sa kanila kahit tag-init. Kala mo walang pake ang iba mong kaklase pero sa pagtunog ng bell, maglalaho silang lahat. At dahil kayo na lang ang natira sa klase, sa bungad ng bakasyon, minsan may mga pagkakataon na napapagising tayo ng maaga, dulot ng nakasanayan natin ng mga araw na may pasok pa. Kakabahan ka pa kapag alam mong late ka na sa klase at nagiging doble pa yan kapag alam mong nasa peligro yung grades mo. Sabay maaalala mo na bakasyon na nga pala at wala kang dapat na isipin. Sa pagbalik mo ng mahimbing na tulog, sigurado mo papagising ka naman ng naliligo sa sarili mong pawis dahil sa sobrang init. Kasi tuwing bakasyon din ang panahon ng matinding init sa bansa natin. At wala tayong magagawa doon kahit napiprito ka na habang natutulog. Ah! Buti na lang makulimlim na. Laking tulong talaga ng mga ulap. Hindi natin masisilayan ngayon yung pangit na araw na yan. Pasikat lagi eh. Huh? Teka lang. Ah! Pasikat ang putya. Kapag bakasyon din ay madalas din na napupuno yung bakuran, kalye o playground ng mga bata. Kasi ito yung pagkakataon nila para ibuhos yung oras nila sa paglalaro. Minsanan lang to dumaan sa loob ng isang taon kaya naman talagang susulitin natin to habang may pagkakataon pa. Ito yung tulad ng tumbang preso, patintero, habulan, langit lupa, agawan base, sumpitan, at marami pang iba.
Masaya makakita ng mga batang naglalaro sa lansangan o bakuran. Ha! Tanga! Parte na to ng kultura natin. Kahit panoorin mo lang sila ay maaaliw ka na rin. Pero kapag isa ka sa mga bata, hindi mo din magagawang makasali sa laro sa lahat ng pagkakataon. Kasi tulad ng sa karanasan ko para akong bata na nag-uumapaw ang energy na pwede maging dahilan para ikapahama ko lang din. Kaya mas nagiging stricto ang magulang ko sa mga panahon na yan. Posible din na tubuan ka ng pigsa dahil sa naipon dumi sa katawan at natuyong pawis. Ang iba pang dahilan ay bagong tuli ka. Uy, kamusta? Uy! Ayaw ka palabasin ng magulang mo dahil kailangan mong matulog ng hapon. O kaya naman may mamaw na nakikisali sa mga bata. Pero ang pinakahigit na dahilan sa lahat ay ang sobrang init at mas ramdam mo to kapag yari sa goma ang sapatos o tsinelas mo. Sus! Init lang yan. Magpaturok na lang tayo ng gluta mamaya. Wow! Tara na! Akala ko ba? Kaya naman laking tuwa din natin kapag biglang umulan sa kabila ng matitinding init ng mga nagdaang araw. Para sa akin, isa to sa nagdadagdag ng saya sa paglalaro sa labas. Tas magugulat ka na lang kasi yung kalaro mo naging titan na sa tuwa. Pero bago ka makaligo sa ulan magiging pahirapan muna yung pagpapaalam mo sa magulang mo. Kasi ito daw yung unang ulan at mataas ang tsansa na sakitin ka. Kaya wala kang magagawa kundi manood sa mga kaibigan mong naglalaro sa labas. At dahil na nga sa todo ang pasikat ng araw tuwing summer, at gustong prituhin tayong lahat kahit alas 6 pa lang ng umaga, syempre kailangan natin makaisip ng paraan para mapababa ang init ng nararamdaman ng katawan natin. Tara na't mag-swimming! Sa pool? Sa dagat? Sa drum! Ligo na lang ako sa bahay. Ang kailangan lang ay bakanteng drum at maraming tubig, pakuluan ng 15 minutes bago ilagay ang gulay at iba pang rekado. Iwiyak! Paano na skincare ko niyan? 3 lotions pinapahid ko sa skin ko araw-araw. Tapos dyan lang ako maliligo? Gosh! 8 hours pa ako natutulog araw-araw. Tapos Ito yung mga panahon na kahit ganyan lang, okay na. Nagpapaikot-ikot lang kami sa drum na parang ewan. Naghahabulan kahit magkakadikit lang. tara na, may iwan na kayo ng service. Yay! Yay! Ito talaga yung kumukumpleto sa bakasyon natin. Ang swimming. Mapapulman yan o dagat. Kapag unang beses mo palang makaranas magdagat, talaga namang mamamangha ka sa lawak ng matatanaw mo. Na parang walang dulo ang dagat. Yung wala kang ibang matatanaw kundi dagat lang. Wow! Ang ganda! Pweh! Kapag nasa beach ka, kailangan hindi mo makalimutan ng sunscreen mo. Dahil bukod sa mag-iiba ang kulay ng balat mo, magiging mahab dito kapag nakalimutan mong maglagay at magdala. Ano yung sunscreen? Hala ka! Pintura yan! Baka abutin pa ng 1 linggo bago pa matanggal yan. 1 linggo? Kapag nasa beach ka, syempre hindi mo din mapipigilang bumuo ng sandcastle. Dapat sakto lang ang tubig at buhangin para hindi basta-basta gumuho. Babantayan ko pa yan para maprotektahan mula sa intrusive thoughts ng mga kasama ko. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Dahil tulad ng lagi kong sinasabi, marami pang susunod. Kayo ba? Naiinitan ba kayo ngayon? Okay lang yan. Magkape ka na lang para bumuga ka na ng apoy. Shoutout nga pala kay Bedjkun Uwo, kay John Winton Cornelio, at sa mga nag-iwan ng comments, like, at sub sa channel ko sa last animation video ko. Sa susunod ulit,